Hey everyone, this is Miss Listan. Welcome to my channel. In this video, we will talk about the OFW planning to go for vacation and legally return back to the employer abroad. This video is exclusively for OFW in the UAE since we are based in the UAE. So we are going to talk Tagalog for now to make co-Filipinos understand us well. Ikaw ba ay nagpaplanong magbakasyon ng Pilipinas at balak pa bumalik sa UAE? Kung ikaw ay nag-work sa UAE, maybe in company, ang videong to ay para sa'yo. Or we hit the topic, if you are new to my channel, please consider subscribe para sa iba pang mga videos na ginagawa natin within UAE. Ano nga ba ang mga kailangan para tayo ay makabalik legally dito sa UAE kung tayo ay magbabakasyon? Number 1 is to verify our contract in order for us to get the OEC. So yung OEC po pwede natin kunin dito sa UAE or sa Pilipinas kapag tayo ay verified na. Ano nga ba ang mga kailangan nating ipasa para ma-verified ang ating contract? Based on my experience po, nagbakasyon po ako ng March 7 to April 13, 2024. Ito ang sumusunod na mga requirements na pinasa ko dito sa ating embahada sa Dubai. So una, kasi under company tayo, ang pinasa ko po ay copy ng contract na may signature both parties. In short, yung signature ko at signature ng sponsor or amo. Na may stamp, lahat naman yun ng contract dito sa UAE ay may stamp at signature siya. So second is the trade license ng company. Copy lang po yan. Third is the passport copy. Fourth is Emirates ID. Fifth is the salary certificate na nakasaad doon, yung kabuuan ng sahod or salary package. Yung basic salary na hindi bumababa ng 1.5. Tapos indicate din doon kung kailan ka nag-start ng company. Then sa baba, may signature ng sponsor at stamp ng company. So sixth is the copy or printed labor card na makikita mo sa Mohri app. Lastly is your flight ticket. Guys, lahat ng requirements ay i-photocopy niyo siya before kayo magpasa. 2 copies each of them. Ngayon ang tanong, kasi sa online palaging walang appointment schedule na available. Walang slot talaga, as in zero. May sinasabi silang from Monday until Wednesday, mayroon daw makikita sa online na available slot pero wala po. It's really impossible to find. So the only chance na makakuha ka ng slot is pumunta ka ng 2 days or a day before your flight. By the way, yung mga ano ko pala pinasang requirements is based lamang po sa new employment or new employer. Pareho lang din ang gagawin nyo kapag nag-new sponsor or new employer kayo. So guys, guide ko lang to para sa mga nagtatrabaho under new sponsor and under company. Para mapabilis ang pag-process ng inyong mga papers at hindi na matatagalan yung teller na mag-arrange ng papers nyo. Ngayon, kung meron na kayong 2 copies each of your documents, iayos niyo po at i-arrange into 2 groups. 1 contract, 1 Emirates ID, 1 labor card. All of them, pag isa-isahin yung ihiwala yung tig-2 copies. Nang sa ganon ay hindi na matatagalan yung tailor. Kagaya sa akin, ang bilis lang kasi inayos ko siya nung nasa upuan pa lang ako bago nila ako tinawag. And guys, kapag natapos niyo na lahat yung mga requirements, na-comply niyo na siya at nakapagbayad, at that moment, magbibigay po sila ng parang maliit na leaflet na doon mo mahahanap ang OEC. Akala kong tapos na ang lahat pero hindi pa pala. Kalabas ng QR code, may fill upan ka pa doon. Again, this is for the new sponsored or new employment. Guys, pagka-scan ko ng QR code, dito ako dinala na may e-registration. So, i-click mo lang ang let's go at dito ka na sa sign in. Kung may account na po kayong nagawa, mag-login lang po kayo. At kung wala pa kayong account, simply create new account lang. And again, based lang po to sa experience ko. After kong na-click ang login, dito ako dinala. Dito sa gilid, makikita nyo yung balik manggagawa. I-click nyo lang po yung balik manggagawa.
Madali lang siyang sundan guys, meron na siyang guides doon mismo sa leaflet na binigay nila sa'yo. After ko pinindot yung balik magagawa, ito na yung lumabas at ready na siya for print out. I-click nyo lang po yung open at ito ang makikita nyo. And finally, ready na siya para i-print na lang. Sabi nila mag-print ka daw ng 3 copies but based on my experience po, yung 3 copies ko, isa lang ang nagamit ko. So meaning, isa lang ang hinanap sa akin. Sa immigration pag pabalik ka na ng ibang bansa. Pala guys, kapag hindi pareho ang nasa Emirates ID at sa trade license, kailangan nyo pong ilagay dito dalawang name. Kaya pala 60 days ang validity or 2 months ng ating OEC. So ngayon, dahil natapos na natin ang OEC, meron naman tayong isang next step para tayo ay makapagbiyahe ng maayos sa Pilipinas. Ito po yon ang e-travel. Yung e-travel po is mandatory to all nationalities entering at palabas ng bansa. Based on my experience, yung e-travel, hinahanap po siya sa check-in sa Dubai Airport. E-travel po ay pipil-upan po through online. So the exact thing to do is sign up within 72 hours or 3 days. Or even a day before or same day ng flight mo, pwede ka pang mag-sign up sa e-travel. Pumunta lang kayo sa etravel.gov.ph. Nga pala, after mo mag-complete ng sign up sa etravel.gov.ph, sa huli meron pong custom declaration. So based sa sign up ko, hindi ko na nilagyan ng custom declaration since wala namang expensive na bagay na dinala ko sa Pilipinas or wala namang malaking halagang pera ang dinala ko na nilagay ko sa aking bagay. Siya nga pala, yung OEC ko po ay sa Pilipinas ko kinuha pero dito ako nagpa-verify sa UAE. So since hindi ako kumuha ng OEC sa embassy natin sa Dubai, nga akala ko is okay na yun nung nag-apply ako ng verification ng contract ko. So hindi pa pala yun complete. Yun nga sinabi ko, after ko nang makomply lahat, binigyan nila ako ng leaflets, tsaka may QR code. Doon ko na-scan at ang nandun is only appointment. So yung appointment na yun, sa Pilipinas ko po yun kinuha. Doon ko in-address ang appointment ko sa Cagayan de Oro. Ngayon naman, kung magtatanong kayo kung anong requirements sa Pilipinas, kung doon ka kukuha ng OEC, pero dito sa ibang bansa, na-verify ang contract mo. So yun na nga, another sign up doon sa appointment na binigay ng embassy dito sa Dubai. Ganun din po ang mga requirements na ipapasa natin sa DMW sa ating lugar sa Pilipinas. Kumpletuhin nyo lang po yung lahat ng documents with 2 copies each. Ang maidadagdag lang doon is yung pink visa natin dito sa UAE, which is makikita din natin siya sa Mohre at doon natin ipe-print out. Mag-provide ka ng 2 copies, 2 copies din ng OEC appointment, at magbibigay din sila ng declaration doon sa DMW. May pipil-upan ka doon at i-print mo rin yun ng 2 copies, isabay mo ng pasa pagka-kompleto na lahat. Mabilis lang din ang pagkuha pag nasa Pilipinas ka na, wala nang pila-pila kasi nandun na yung appointment mo. Tsaka mas okay kumuha ng appointment sa Pilipinas kasi may slots na nakalagay doon sa system nila kung ilang tao ang available. And again, same day mo lang din makukuha ang OEC. Ayun na nga, yung sabi nila 3 copies nga daw pero hindi nga nagamit yung 3 copies. Actually, 1 copy lang ang nagamit ko sa 3 kopya. Una, yung isang OEC ay ipe-present mo po sa check-in doon mismo sa Manila. If ever Manila ka nag-start ng flight to Dubai. And then after mo maibigay ang OEC doon, ibabalik din nila yun. Once nakapag-check-in ka na at pumasok ka na doon sa boarding gate, before sa boarding gate, meron po doong refund ng ating terminal fee. So, ipipresent mo lang yung OEC mo at bibigyan ka nila ng around 530 pesos. And then, kukunin na nila yung OEC sa kanila na yun. So, ayun na nga, in total, 1 kopya lang ang nagamit ko sa OEC.
At syempre guys, hindi na sila nagtatanong about sa QR code sa e-travel pabalik. Kasi 2 days pa lang nag-sign up na ako ng e-travel. So once na nakapag-sign up na ako within 72 hours, hindi na sila nag-a-ask sa akin about sa QR code kasi using my passport, nakikita na nila doon yung information about sa e-travel na pinag-sign up mo. Anyway, kapag bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider subscribe to my channel, hit that like, share to your friends, para at least makakatulong ka rin kung anong mga ideas kapag ikaw ay nagbabakasyon at balak pang bumalik sa same employer. Click the notification bell para updated ka sa mga videong ina-upload ko. And guys, before I end the video, ito po yung mga requirements na kailangan natin paglabas ng Pilipinas: Emirates ID, OEC, passport, and ticket. That's it. Nothing else. And again, this is only for OFW UAE. Maraming salamat sa panonood. Mabuhay Pilipinas! And that's all in this video. Thank you for watching. Have a safe flight everyone for those who are going for vacation. Bye for now and see you in the next.